Okay, itong nangyayari sa Senado at ng House. Grabe na talaga yung circus ng pelikula tuloy, ng politika ano, sa Pilipinas ngayon kasi mismo ang mataas at mababang kapulungan ay nag-aaway. Oh my God! Ito na talaga ang pangyayari sa Pilipinas. Ano na ang hinaharap ng Pilipinas? Tingnan ninyo ito, no? Kahapon, nagkaroon ng hearing sa mataas na kapulungan ang Senado. At maraming pinangalan ng congressman itong si Curly Diskaya o yung mag-asawang Diskaya. At kagulat-gulat, ano ho? Syempre, kumbaga kahapon ang sentro ng usapin ay yung sila Diskaya. Kumbaga ang sentro ng source of information ng Senado ay yung mga Diskaya. Oh, this was prior to changing the Senate President and the Majority Floor Leader and Senate Blue Ribbon Committee. At yung sila Bryce at si Engineer Alcantara ay sila po ay medyo pinagdududahan. Ano ho? Pero ngayong araw, ang sentro ng source ng information ng House of Representatives ay yung si Bryce. Si Bryce ang sentro nila at si Diskaya ngayon ang sinungaling. Oh. So this is magkaiba, no? Magkaiba, halatang halata na iba ang pinapanigan ng Senado, iba ang pinapanigan naman ng House of Representatives. That is prior to changing bago pa magkapalitan ng president ng Senado. Pero ngayon, alam na this. O sige, titingnan muna natin itong sinabi ni Senator Marcoleta kasi this is in line with the yung katatapos na hearing sa House. Pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. So, nakita ninyo, kaya pala sa Senado ay sa House of Representatives, ayaw nilang umattend si Mayor Magalong. Kasi si Mayor Magalong, ang tinuturo ni Mayor Magalong, Zaldico at Martin Romualdez. Yan yung gusto niyang imbestigan pero ayaw nilang imbitahan sa House si Mayor Magalong. Sa Senado, nung si Chis Escudero pa yung Senate President, ang source of information nila itong si Diskaya, which is pinangalanan ngayon ang Zaldico at Martin Romualdez kahapon. So ngayon magkaiba, kahapon magkaiba, ngayon parehas na sila. Ngayon, pagdating ng hearing kanina sa House of Representatives, ang naging sentro, sabi ko nga ay itong si Bryce Alcantara. Akalain ba naman ninyo meron palang ganun, no? Na-contempt siya sa Senado, pero nag-seek refuge siya sa House of Representatives. Kumbaga kinuha yung yung tinatawag na jurisdiction ng Senate, contempt, kinuha ng House. Pwede pala yun. Parang first time ko lang nakita yun or nasaksihan na pwede pala yun ng kinontempt ng isang kapulungan ay kunin ng isang kapulungan. Parang grabe, di ba? So ngayon ang kumbaga star witness ng House of Representatives, itong si Bryce naman, na gusto nilang palabasin sinungaling ang Diskaya at na gusto nilang pagtakpan yung Zaldico at Martin Romualdez, which is yun dapat ang kanilang iimbestigahan. So kung kahapon ang itinuturo ay Zaldico at Martin Romualdez, ngayon naman with this, ito ang pinakita ko nito, may text pa atang pinakita at
Ewan ko kung ano yung pinakita, basta may binasa siyang script. Hindi ko alam kung sinong gumawa ng script. At binasa nga dito yung sila Joel Villanueva, ayan, at saka si Jinggoy Estrada ay involved daw. Involved daw under district engineer itong si Alcantara, district engineer Alcantara. At saka itong si Joel Villanueva. So nakita ninyo yung palitan, no? Yung palitan na gusto ng House ituro ang Senado. Gusto ng Senado ituro ang House Speaker at yung si Zaldico. Ngayon, ang tanong, sino kayang totoo sa kanila? Sino yung kawawa dito? Ang taong bayan. Pero ako mas naniniwala talaga ako, no? Mas naniniwala talaga ako na ang dapat imbestigahan dito ay si Zaldico at saka si Martin Romualdez. Bakit kamo? Sila yung may hawak ng budget ng Pilipinas eh. Etong halimbawa, sabihin na natin whether or not, no? Kasi yet to be proven itong si Joel Villanueva at saka itong si Jinggoy Estrada. Kasi ang pinakita lang naman nila ito, may binasa na affidavit. Sworn affidavit. Tapos ito, involved si Joel Villanueva. Ito, may picture kasama si district engineer. Yun lang? Does that prove na talagang ikaw ay may kinamkam na pera? Samantalang yung Zaldico na meron na ngang pinangalanan na nga mismo isa sa may-ari ng pinangalanang may anomalya sa flood control, top 15 yung SunWest. Pero hanggang ngayon, the name that cannot be mentioned. Hindi, the name that cannot be identified. The name na hindi pwedeng banggitin. Hanggang ngayon, hindi binubusisi. Pero ito, picture ang naging evidence nila na ito si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada involved. At meron daw sa GAA, line item sa GAA, involved si Jinggoy Estrada. Pero sabi ni Jinggoy Estrada, you can point any line item sa GAA at sabihin mo, ito involved ang senator dito, ito involved ang mayor dito, involved ang governor, involved ang congressman dito. Ganon daw kadali. But to prove na meron talaga katiwalian na ginawa ang isang senador, kailangan nilang patunayan yun. Ang point ko lamang dito, nabanggit na yung Zaldico, nabanggit na yung Martin Romualdez, pero bakit ayaw nilang imbestigahan? Ngayon, nabanggit yung, alam mo yun, yung sabi nga ni Senator Marcoleta, kailangan may mabanggit ng mga senador. Nung binanggit yung mga senador, binusisi ka agad. Binusisi si Joel Villanueva, binusisi si Jinggoy Estrada, pero binanggit yung Zaldico at Martin Romualdez hanggang ngayon, hindi pa rin binubusisi. In fact, sabi ko nga, si Mayor Magalong na may sinasabing may iskim-iskim pa, na sinasabing involved dito si Zaldico at Martin Romualdez, hanggang ngayon, hindi nila sinasama sa hearing. So ang tanong, sino sa dalawang ito, ang Senado o ang House, ang mas may credibility? Pero, eto lang ang masasabi ko, no? Ngayon nagkapalitan na ng liderato sa Senado, parehas na sila ngayon. Kasi, ang gagawin nila ngayon is, di ba nga sabi ng House, we will ask our counterpart na sa Senado para kami na ang hahawak sa iyo para maprotektahan ka sa kustodiya kasi na-contempt ka. Well, I'm talking about Bryce, di papayag yung Senado. Bakit? Ang Senate President, Tito Soto na Pero pag yung Senate President ngayon ay si Chis Escudero, hindi papayag si Chis Escudero na kukunin ninyo ang kinontempt namin. Pero dahil napalitan, ang galingan nila nung nagkaroon na ng mentioning names, nung na-mention na yung mga involved, bigla nagkapalitan ng liderato. Kaya ngayon, kung ano man ang sasabihin ng House, aayon na ang Senado. Bakit? Iba na yung mga namamayagpag sa Senado ngayon. So, ngayon, malalagay na sa alanganin sila Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at may susunod pa dyan. Pwede nilang isunod dito si Senator Bongo. So,
So alam na natin ang tungo ng kanilang investigasyon nito. Walang iba, kasi nakita nyo sa mga datos-datos dyan sa investigation hearing nila kanina, binabato nila sa previous administration. Alam na natin kung saan patungo. Hindi ba kayo naawa? Matanda na yung tao, andun na nga, pinakulong nyo nga sa banyagang bansa. Abay, hindi ba? Ano bang gusto nyo? Tadtarin nyo ng pinong-pino? Ang mga Duterte? Bantay lang kayo. Pagbalik nila,